Una sa lahat, back-to-back News 5 exclusive. Grade 12 students sa Batangas patay ng aksidenteng mabaril ng sarili habang nasa loob ng kanilang classroom. Saan galing ang baril at paano na ipasok sa eskwelahan? Sa Mandaluyong naman, si Kyo pinagsasaksak ng hindi bababa sa 19 na beses. Nagsimula raw yan sa masamang tinginan. Ang buong detalye kung di na mga krimeng yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Resolusyon na kumukundina sa mga pahayag ng Chinese Embassy lusot na sa Senado. Senators Kiko Pangilinan at Alan Peter Cayetano nagkainitan dahil sa caricature. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you? Mr. Question. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about me? decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, Mr. no. President. Pagbasa ng sakdal sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla, ipinagpaliban na naman. Delaying tactic na raw yan? Ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sinampan ng grupo ng mga pari, madre at abogado. Pangihazing sa mga bagong pulis sa Basilan sa pulsa video. Mga sangkot na pulis sinibak sa trabaho. Sirang escalator sa MRT. Imbes na ayusin, abay ng gaslight pa. Makabubuti raw sa kalusugan ng paglalakad. Ilang eksperto nagbabala sa viral ngayong AI caricature. K-pop girl group na Blackpink may pasilip sa kanilang comeback mini album. At ang K-pop kings na SB19 magka-comeback din. May patikim sa bago nilang music. Lusot na sa Senado ang resolusyong nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Pero bago yan, nagkainitan pa dyan sina Senator Alan Peter Cayetano at si Kiko Pangilinan. Hinamo naman ang friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta si PCG spokesperson Jay Tariela tungkol sa Kalayaan Islands. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pero di ba kinasuhan siya ng usurpation? Isuko na lang daw ang Kalayaan Island Group. Galing yan mismo sa bibig ni Senator Rodante Marcoleta noong Miyerkules sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Dahil sa pahayag na yan, inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippines si Jay Tariela si Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pero biglang kumambyo si Marcoleta. Giit niya, hindi naman daw niya sinabing i-give up ang Kalayaan Island. Balikan natin ang sinabi niya. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Heto naman ang sinabi niya ngayon. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Bago yan, una nang iginiit ni Marcoleta na nasabi lang daw niyang i-give up ang Kalayaan dahil nagkakaproblema roon. Sa imbitasyon naman ni Tariela kay Marcoleta, sabi ng senador, mag-friendly debate daw muna sila. Hinimok pa ni Marcoleta si Tariela na magsaba ng mga kakampi. Kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Patong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. Kakasa naman daw dyan si Tariela, pero hindi na raw dapat pagdebatehan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Malacanang naman nananatili namang matibay ang posisyon sa Kalayaan Island at sa iba pang teritoryong ating ipinaglalaban. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin.
Higit 400 ang residenteng nakatira sa Kalayaan Island Group. Halos 80 naman ang estudyante sa Pag-asa Integrated School. Ang mga guro, 10 lang, pero sila ang sandalan ng mga batang sabik matuto. Kaya paano sila kung isusuko ang kanilang lugar? Paliwanag ng isang maritime affairs expert, bagamat hindi isinama sa arbitral ruling kung sino ang nagmamay-ari sa isla, tayo naman daw ang unang umukupa sa lugar. Basically, tayo po ang tumao dyan at kapag-establish na ng functioning na local government doon sa area at ginawa natin siyang parte ng Palawan. No? So, makatotohanan po yun. Walang ibang nakagawa nun. Then tied Sa Senado naman, nagkainitan sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan sa resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal. Giit ni Cayetano, bastos ang ginawa ni Tariela na paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. Question. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and oranges, President. Mr. No. President. Buwelta ni Pangilinan, kahit naman daw ang China ay ginagawan umano ng caricature si Pangulong Bongbong Marcos. Mas matindi pa nga raw ang mga public statement ng Chinese Embassy kumpara sa ginawa ni Tariela. Itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. Sa huli, lumusot pa rin sa Senado ang resolusyon na pinirmahan ng 15 senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong ipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas. Giit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, nakasaad sa Ligang Batas ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas na sinumpa nilang poprotektahan. At kasama raw dito ang Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Kaya patuloy daw na itataguyod ng Navy ang kanilang mandato alinsunod sa kanilang policy of not giving up 1 square inch o wala tayong isusuko ni katiting sa ating teritoryo. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng paaralan,
at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa yan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi ito naokupa ng Espanya. Kaya't nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na, ay, kami kasi ang nakadiscover niyan. O, uy, may kasaysayan kami dyan. O kaya, uy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi po. Dahil artificial islands nga ang mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. Ipinagpaliban na naman ang pagbabasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng kaso niya sa flood control scandal. Tingin tuloy ng prosekusyon, bagong style na naman ito para patagalin umano ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso. Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya.
Direktang not guilty plea naman ang inihain ng dalawang iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Sara Duterte. Git ng bise, pinupolitika lamang siya. Ang belta naman ng complainant, ganyan daw ang sagot ng walang masagot. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Pasado alas 12 ng tanghali nang dumating sa Kamara ang ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binubuo ito ng grupo ng mga pari, madre at mga abogado. Kasama nila si ML Party List Representative Leila De Lima na siyang nag-endorso ng reklamo. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at iba pang krimen ang inilatag na grounds para mapatalsik ang bise. Kabilang sa inilatag na alegasyon ang maanumalya umanong paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds. Kasama rin sa reklamo ang testimonya ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga ng umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confi funds. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses, we have documents to prove that the Vice President violated her oath. Ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Una nang nai-transmit ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Bogie D ang naunang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara na inendorso ng mga party list mula Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal at Akbayan. Sinagot naman ni VP Sara sa isang video statement ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan, kung saan Chairman Emeritus ang kilalang kritiko ng mga Duterte na si Senator Risa Hontiveros. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Agad naman niyang binweltahan ni Congresswoman De Lima. Shallow yung kanyang magiging defense, legally speaking. Kaya doon na lang siya pumupuntirya sa political aspect of the whole case. I call it an extraneous argument, yung ganyan na mga pagtirada niya sa Akbayan at kay Senator Risa Hontiveros. Ayon pa sa bise, walang kalakip na ebidensya ang inendorsong reklamo ng Akbayan. Pero tinawanan lang yan ng Akbayan. Ano ba talaga, ate? Her video doesn't project confidence. Nangangamoy takot na tinatago sa bravado sa kabila ng napakaraming palusot. Ayaw at hindi pa rin niya maipaliwanag. Sino ba? Sina Mary Grace Piatos and friends. Giit naman ni VP Sara, paulit-ulit na ang isyu ni Mary Grace Piatos. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay ang grade 12 student sa Lian, Batangas matapos aksidenteng mabaril ang sarili. Bit-bit ng biktima ang baril sa loob ng classroom. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nakaandusay sa sahig at puno ng dugo sa ulo nang abutan ng rescue team ang grade 12 student na ito sa kanilang classroom sa Lian, Batangas. Dead on the spot ang 17 anyos na estudyante na si JV. Hindi niya tunay na pangalan matapos aksidenteng mabaril sa ulo ng kalibre 45 baril. Pasado alas 2 ng hapon ng Huwebes, habang nasa silid-aralan, inilabas daw ni JV ang baril at ibinida sa kanyang mga kaklase. Noong una raw, inakala raw ng mga kaklase ni JV na peke ang baril. Pero nang makitang may bala,
Natakot daw ang mga estudyante at nagsumbong sa kanilang guro. Nagtakbuhan din sila palabas ng classroom. Agad naman tumawag ng gwardiya ang teacher ni JV. Nung pag-approach ng teacher sa kanong security guard, bigla nang may binunot yung baril. Kinutok niya dito sa may bandang baba niya, yung baril. Itinutok niya ang baril sa sahig ng classroom at 3 beses kinalabit ang gatilyo. Tumama sa sahig at kisame ng paaralan ng mga bala. Nag-unload din ng biktima ng 2 bala sa baril. Inakala raw ni JB na wala ng bala ang hawak na baril, kaya itinutok raw niya ito sa sarili para takutin at biruin lang sana ang guro at gwardya. He was clearing the weapon. Unknowingly, sir, inserted pa yung magazine. Kaya makapag-load uli ng isang bullet. And then after that, pinutok niya sa bandang nape niya. Saka niya nang pinalapit. Na-recover sa crime scene ng baril ng estudyante na kinuha raw sa taguan ng kanyang lolo na dating kapitan at 1 dekada ng patay. Wala namang evidence to prove na meron siyang kaaway. Isa sa ilalim naman sa counseling ng mga kaklase ni JB. Pinuntahan namin ang paaralan pero sarado ito. Wala pa rin silang nilalabas na pahayag. Mag-iimbestiga rin ang DepEd sa pangyayari at kung sino ang dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Higit 70 pulis sa Basilan ang sinibak sa pwesto kasunod ng umunoy hazing sa initiation rights para sa higit 100 bagong talagang pulis sa Lamitan City. Sa tindi ng pananakit, may mga nagkapasa at sugat at may na-ospital pa. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Napasigaw at humandusay ang pulis na yan sa lutong ng sampal na kanyang natanggap mula sa umunoy kapwa pulis na hindi nakasuot ng uniforme. Kapansin-pansing may hawak pang tsinelas ang nanampal na pulis. Sa hiwalay na video, kitang nakaluhod din ng isa pang pulis na naka-field service uniform. Pinipitik ng lalaki ang kanyang magkabilang tainga. Maya-maya, biglang sinikmuraan ng pulis. Pero hindi pa riyan natapos dahil ilang sandali pa, sabay siyang sinampal at sinuntok sa tiyan ng 2 lalaki. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, kuha ang mga video nitong February 6 sa isang welcoming rites para sa mga bagong talagang pulis sa Lamitan, Basilan. Pawang mga bagong talaga sa Regional Mobile Force Battalion 14B ang mga nakaranas umano ng pang-aabuso. Mahigit 100 pulis ang nagreklamo. Ito po daw ay initiation rights o bilang welcome rights sa nasabing mga grupo. Ang mga nasabing grupo po ay katatapos lamang mag-undergo ng basic internal security operations o yung tinatawag na BISOC. Ito yung training para sa mga police non-commissioned officers. Sa video na ibinahagi ng Bangsamoro Police, makikita ang tinamong naglalakihang pasa at sugat sa hita ng ilang kabaro nila matapos umanong maltratuhin. Na-ospital pa nga ang ilan. May mga 30 na po tayo mahigit na napamedical at base po doon titingnan po nila kung sino po yung may mga halimbawa may mga pasa o mga hematoma na kung saan maaari makadagdag ebidensya upang palakasin yung pong sinasabi po natin na anti-hazing po na ginamit po sa kanila. Sinibak na sa pwesto ang lahat ng 70 tauhan na kabilang sa Regional Mobile Force Battalion 14B. Kabilang na rito ang 12 pulis na direkta umanong sangkot sa nangyaring pananakit. Iniimbestigahan din kung may mga opisyal na nagbigay ng pahintulot para gawin ang umano'y hazing. Zero tolerance din po ang Philippine National Police kaugnay po ng mga hazing sa training at sa mga welcome rights. At sinasabi po ng ating PNP na mananagot, kriminal at administratibo ang lahat ng mga mapapatunayan. Sabi ng PNP, hindi naman ipinagbabawal ang pagsasagawa ng welcoming rights sa mga bagong talagang pulis sa kanilang unit. Pero dapat hindi ito hihigit sa ordinaryong exercise at walang anumang uri ng pananakit. Mahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo ang lahat ng mga sangkot na pulis sa umunoy nangyaring hazing laban sa mga bagong recruit ng Bangsamoro PNP. Kabilang narito ang paglabag sa anti-hazing law. Nagsasagawa naman na ng inisyal na investigasyon ang NAPOLCOM Bangsamoro Regional Office para malaman ang mga totoong nangyari sa naturang hazing. Giit pa ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Carinisan, illegal ang hazing. Hindi raw nila kukonsintihin ang anumang uri ng hazing sa PNP organization. Paiigtingin anya ang investigasyon at tatamaan ang dapat tamaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga
Mga kapatid, inararo ng SUV ang restaurant ng aktor na si Mateo Gutierrez sa Alabang, Muntinlupa. Ipinost ni Mateo, kita ang pinsala sa kanilang alfresco area. Nitong weekend daw ito nangyari. Good thing dahil walang customer sa area na yon nang mangyari ang insidente. Pero 2 staff ni na Mateo ang nasaktan dahil nasa pool ng SUV ang staff room. Maayos na raw ang kanilang lagay. Nakausap na rin ni Mateo ang babaeng driver ng SUV. Would ask me online if she was drunk, if she was high or whatever. No, she's a very innocent, beautiful lady that just panicked, blacked out, and pressed on the gas instead of the brakes. I think the lesson here is always be aware, watch your surroundings, and be careful all the time. Usap-usapan din ngayon ang social media post ni Tuesday Vargas na nanghihingi ng trabaho. Nananawagan si Tuesday sa mga kaibigang writer, producer at direktor para sa racket. Aniya, masikasig daw siya sa trabaho at very versatile. Pangako pa niya, huhusayan niya raw. Bagamat halos positive comments, meron ding ilang hindi maiwasang mambash. Pero deadma dyan ang komedyante dahil hindi naman masamang ipromote ang sarili. Round 1 pa lang yan ng ating mga chika. I'll be right back. Susunod, News 5 exclusive. Guardia sa Mandaluyong, patayan ng saksakin ng 19 na beses ng kapwa niya si Q. Mga eksperto may babala sa caricature trend gamit ang AI. At ang maladyosang estatwa na teaser photos ng Blackpink para sa kanilang comeback. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video, ang motorsiklo tumuwid sa intersection sa Tayabas, Quezon. Maya-maya, bigla silang sumalpok o sinalpok ng maharurot na van. Sa lakas ng impact, tumilapod ng 3 sakay na motor. 2 ang dead on the spot. Napuruhan pang lalo ang mga biktima dahil wala silang suot na helmet nang maaresto ang driver ng nakabanggang van na pag-alamang kolorum pa ang naturang sasakyan. 2 taon pa pero pinag-uusapan na ng ilang miyembro ng oposisyon ng 2018 presidential elections. Si Senator Risa Hontiveros bukas tumakbo, mapapresidente man o vice-presidente. Narito ang aking report. Kung ang unit team ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kumalas na, naghahanap naman ngayon ng ala sa 2028 presidential elections ang nagpapalakas sa United Opposition. Pagsasanib puwersa ng Liberal Party, Akbayan at Mamayang Liberal. Siguro naman. mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. Nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansin ang napapadala sa tila reunion ng mga kakamping. Pinag-uusapan na ba nila ang mga magiging pambato nila sa eleksyon? Paliwanag pa ni Senator Hontiveros, hindi pa nila napag-uusapan at hindi pa napagdedesisyonan kung sino mismo ang bubuo ng tandem na mamanukin nila. Pero ang mahalaga daw ngayon, mapagkaisahan nila ang prinsipyo at common values ng liderato na ilalaban nila sa 2028 national elections. Ayon sa senadora, bukas siya sa kahit anong posisyon, mapapresidente man o vice-presidente. I would be willing to take on any task na hiningi ng United Opposition. Yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028, na mag-alok sa ating mamamayan
ng pinakamalakas at credible na kandidato. Isa rin sa matutunog na posibleng maging pambato ng United Opposition ay walang iba kundi ang dating Vice President at ngayon Naga City Mayor na si Leni Robredo. Ang tanong, handa ba siyang kumandidatong muli sa pagkapangulo? Natanong ko si Senator Bam Aquino tungkol sa magiging papel ni Robredo sa 2028. Siyempre marami nagnanais na tumakbo siya, but you have to ask her also kung anong plano. Talk about the country, of course, at kung ano yung mahalaga para sa ating bayan. 2 taon pa bago ang 2028 presidential elections. Marami pang pwedeng mangyari at marami pang pwedeng magbago. Ayon kay Senator Bam, ang importante sa ngayon ay nag-uusap-usap na sila at nagtutulungan, hindi lang tungkol sa eleksyon kundi pati tungkol sa mga problema ng bayan. Kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Ito lang hearing natin, nakakalula na yung mga problema sa edukasyon. Huwag na nating hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Ngayon pa lang magtulungan na tayo para sa bayan. Maganda na. May bagong nauuso online. Yan po ang caricature na gawa ng Artificial Intelligence or AI. Nakakaliw pero hinihinil daw mga kapatid. May babala kasi dyan ng mga eksperto. Alamin sa report nito. Lahat ba nakapag-caricature trend na? Usong-uso yan ngayon. Kumasadya ng mga kapatid natin online. Kaya ngayon, binabaha ang social media feeds natin ng iba't ibang caricature. Kung mapapansin nyo, pare-parehong style. Pero iba-iba ng hobby o work depende sa tao. Gaya na lamang nito, may public official, may teacher, at iba pa. Ang trend kasi, getting to know you pero artificial intelligence o AI version. Ang kailangan mo lang, i-prompt o i-type ang create a caricature of me and my job based on everything you know about me. Para mas accurate, hihingan ka rin ng picture para ma-finalize ang caricature. And Viola, meron ka ng caricature. Ganyan binibasic ng AI ang information natin. Pero paano nalalaman ng artificial intelligence ang ibang impormasyon kung base lang yan sa isang picture? Sagot dyan ni IT expert Art Samaniego. So parang yung mga lagi mong tinatanong sa kanya, lagi mong kino-communicate sa kanya, natatandaan niya yun. Gumagawa siya ng conclusion para pagsama-samahin to. So dapat natin isipin na AI does not know you, pero AI predicts you. Ang taglay na aesthetic ng trend na ito, meron din daw panganib. AI caricature, magiging tools for identity exposure, misrepresentation sa scam. Kasi pag nag-upload ka ng photo sa AI services para mag-create ng caricature, hindi lang siya gumagawa ng drawing. You're handling your biometric data. Kaya paalala, ingat po sa pagsali sa mga uso. Posible kasing kapalit ng mga detalye natin ang facial identity ng isang tao. Worst case scenario, magamit sa scam. Ayon pa kay Data and AI Ethics Philippines Executive Director Carl Javier, may digital footprint tayong tinatawag. Ibig sabihin, kung ano ang iniwan nating impormasyon online, mananatili na rin ito online. Kaya dapat, think ka muna kapatid. Pag-isipan natin, again, not to be the party pooper, parang KJ na, ay grabe naman, parang stop talking about the digital rights. But it's important because our data has value. Hindi naman masama ang AI. Kailangan lang maging wais sa paggamit nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Engaged na si Miss International 2016 Kylie Versosa at entrepreneur na si Emil Erickson. Naganap yan sa kanilang hiking sa France. Ayon kay Kylie, sa dulo ng trail nag-propose ang kanyang fiancé kaya mas naging meaningful ang moment. Ito na raw ang best hike ever para sa beauty queen. To be announced pa kung kailan ang kasal. Congratulations Kylie and Emil. Susunod, News 5 exclusive, security guard, patay matapos saksakin ng 19 na beses ng kapwa gwardya. Signage sa sirang escalator sa MRT3 sa Shaw Boulevard Station, binatikos dahil mukha raw nanggagaslight. At ang alluring teaser photos ng Blackpink para sa kanilang inaabangang comeback. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Labing siyam na saksak sa katawan. Yan ang ikinamatay ng isang security guard sa Mandaluyong. Ang suspect, kapwa rin niya si Q. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Nakasubsob at taddad ng saksak ang security guard na yan sa loob ng kanilang barak sa Mandaluyong nang datnan ng mga otoridad. Dead on the spot ang 60 anyos na biktima na kinilalang si Rogelio Damasino. Hindi bababa sa 19 na saksak sa katawan ang tinamo ng biktima. Di kalayuan sa kanya ang isang baril. Itinuturo namang suspect sa krimen ang kapwa niya security guard na itinakbo naman sa ospital dahil sa tama ng bala sa tiyan. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo sa masamang tingin ng suspect sa kapapasok lang na biktima. Anong magkatinginan po, sinabihan ng biktima natin na masamang tumingin yung suspect. Ayun po, at nagkaroon na po ng diskusyon. Sabi po nung ating suspect, chine-check ko lang kung sino yung dumadating kasi ilalagbo ko. Dahil duty, kinuha ng biktima ang baril mula sa kanyang karelyebo habang di pa natapos ang sagutan ng biktima at ng suspect. Nagkakaroon ng heated argument. May pumutok, then nung i-verify po nila, nakita naman po nila na itong suspect ay inuunday na ng saksak itong victim natin. Tingin ng Mandaluyong Police, may intensyon talaga ang suspect na patayin ng biktima. Allegedly po, itong suspect po natin ay naiinggit po doon sa biktima dahil itong biktima po natin ay pinagkakatiwalaan po doon. Dahil sa tagal na rin po. Naging matipid naman ang sagot ng suspect nang makausap ng News 5. Aniya, sa korte na lang daw siya sasagot. Mensahe niya sa kaanak ng biktima, pasensya na po kayo sa nagawa ko po. Di naman matanggap ng anak ng biktima ang sinapit ng kanyang tatay. Hindi ko po expect na ganun po yung maging itsura ng tatay ko. Yung dito niya po, butas po yung dibdib niya. Tapos hindi ko na po makilala yung tatay ko. Tanong pa nila, bakit walang umawat? Napaka-imposible na hindi nila nakita, narinig. Kung may umawat po, matatakbo pa po sa ospital yung tatay ko. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Binati ko sa social media ang isang signage sa escalator ng MRT-3. Imbes daw kasi naayusin ang escalator, tila ginagaslight palaw ang mga pasahero. Natong frontline report. Viral sa social media ang larawang ito na kuha sa Shove Boulevard Station ng MRT-3 sa Mandaluyong. Sa litrato, makikita ang isang mensahe sa paanan ng escalator. Ang sabi, "Each step you climb is a gift to your heart, lungs, and muscles." Pero hindi yan nagustuhan ng netizens. Panggagaslight daw ito imbis na ayusin ang problema. May mga nagtag din sa Facebook page ng DOTR. Sabay banat na bigla raw silang nagkaroon ng health campaign. Hirit pa ng isa sa mga comment section, wala raw simpatya ang mensahe sa mga pagod na manggagawa, mga senior citizen at mga PWD. Hamon naman ng isang netizen sa mga taga-DOTR, dapat daw mag-commute silang lahat bilang mga public official. Matapos mag-viral ang signage sa Shove Boulevard Station, agad itong inaksyonan ng DOTR. Sa isang pahayag, agad na raw inalis ang naturang signage. Git pa ng ahensya, hindi nito sinasalamin ang kanilang opisyal na posisyon, lalo't prioridad daw nila ang convenience ng mga commuter. Hindi na rin daw kailangan ng signage kung tutusin dahil lahat ng escalator sa MRT-3 ay gumagana na raw. Tuloy, nagdulot lang daw ito ng pagkalito. Paliwanag pa ng DOTR, ginawa raw ito ng isa sa station supervisor. Wala rin daw itong basbas ng MRT management. Sa huli, humingi ng paumanhin ng pamunuan ng train line. Wala raw silang intensyong baliwalain ang karanasan ng mga pasahero. Kinikilala rin daw nila ang kahalagahan ng pakikinig, lalo sa isyu ng comfort at kaligtasan. Sa ngayon, inatasan ng DOTR ang MRT management na agad tugunan ng anumang aberya sa mga escalator o anumang pasilidad sa mga estasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Malu Echeverria, News 5.
Abangan, drone show, nagpamangha sa mga dumalo sa Spring Festival sa China. At SB19, may short teaser ng bago nilang kantang Lisa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Deadline is coming very soon. Kaya ang Blackpink may bagong patikim sa much-awaited comeback nila with posters. Una na dyan ang statue version na para bang Diyosang estatwa lang sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa. Looking hot din ang OT4 sa kanilang red light version ng posters. Abangan ang deadline ng mini-album ng Blackpink this February 27. From K-pop superstars, dito naman tayo sa ating P-pop kings. May bago na namang dance trend na kakabisaduhin ang 18. Nag-post ng bagong patikim dyan ang SB19. Yan ang short audio ng kantang Visa. Sumayaw pa sa video ang SB19. Last month pa nila nabanggit ang tungkol sa kanta. Kung kailan nilalabas yan, nako, yan ang aabangan natin. Speaking of SB19, posted na rin ang teaser photo ni Pablo para sa kanilang wakas at simula na trilogy concert finale. Una nang inilabas ang photos last week ni na Josh, Stel, Philip at Justin. Sa April 18 na ang concert sa SMBC Festival Grounds. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At sa ating pabaong pampagood night, makulay at high-tech ang selebrasyon ng Spring Festival sa China. Napawaw ang mga audience sa drone show. Iba't ibang anyo ang binuo ng mga drone, gaya na lamang ng isang dragon, kabayo at ilang Chinese historic sites. Para sa mga dumalo, naging kakaiba raw ang kanilang experience dahil napalitan ng drone ang traditional na fireworks. Bukod sa drone show, tampok din ang mga dambuhalang lantern at cultural performance. Alright, ito na pinakihintay natin. Magkasira na tayo ngayon. Mga kapatid, syempre, may entry po. Teka, ikaw pa meron. Wala, kayo na iiwan. Kasi last week ako so this week kayo naman. Ginawa ko nung nakita ko papunta dito na yun yung banter natin. So, gumawa ako. So, okay naman. Parang hindi ko lang sure kung magagamit to sa pang-scam. Mga sis, pa-deposit muna, no? Ito nga pala ako. Siyempre, ginawa ko rin si Sir Ed, pero alam mo, na-realize ko, wow! May sarili siya. Ready. Sir Ed, anong nilagay mong description dyan? Wala, create an AI caricature of me. Did my job. Bakit hindi bago yung photo? Parang medyo... Yung sa akin, I think, ito talaga siya. Ito. Pakilam. Real time. Real time. Hindi ko alam ba't yeah. Parang mas malayo naman yun. Oo nga, hindi ko alam ba't ito yung tingin niya sa'yo. Oy, pero yun nga, hihingi naman niyo yung picture mo. Hindi naman yung tipong kinabahan kasi ako baka... picture binigay mo dyan? Hindi, ibig sabihin kinabahan kasi ako pag... Mukhang picture ng Panginoon yun eh. Picture ng katanong, gano'n yung kita. So fake to. Hindi, magagawa lang siya if you willingly give your picture din naman. Hindi naman yung pag sinabi mong create a picture, caricature of me, biglang may alam na siya tungkol sa'yo. Hindi naman gano'n. So, yun lang. Daliw ka? Kinis mo dyan. Oo nga. Parang ano? Toroy. Ba't ikaw wala? Natakot ka? Ay, hindi ka ba ano? Wala akong... Ang galing mo mambuyo, yung pala ikaw yung... Sorry. Manulis sa nulis, galit. Sige na, may extra ka na. Sige. May 4 araw pa tayo. Ilan ba talaga, sir? Itong pag-imay talaga headlines. Wala, hindi mo kaya yung buksan mo, papasukin, hindi mo kaya yon. Balitan diskusyon para sa pagbubog ng matalinong opinion. Kami yung kapatid sa Baltans Public Service. Ako po si Meandas Valles Oroseo. Ako na po si Edlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.